I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. At para sa mga headlines, weather forecast, ulan sa Luzon, malalakas na alon sa Okinawa, matinding niebe sa Japan. In local news, holdupper patay kasabwat na huli matapos holdapin ang gasolinahan sa Bukidnon. Sunog sa stall sa Cogon Market, umabot sa 400K ang pinsala. Glenro, pananagutin ang mga kandidato sa halalan sa 2025 sa nilabag na ordinansa. Magamang Clarex at Kikang ipinadisqualify ni Uka sa Comelec. For the National, Korte Suprema posibleng talakayin ang petisyon para sa simulan ang impeachment trial ni Sara Duterte. An International, Zelensky hindi makikilahok ang Ukraine sa pag-uusap ng US at Russia. Para sa entertainment, suot ni Mimiyu ang Filipiniana gown sa Bridgerton event sa London. At para sa sports, MMA nais ni Jared Brooks na mabasag muli ang puso ng mga Pinoy sa 1171. International feature, JAL magpapatuloy ng taunang pagre-recruit sa Pilipinas. At para sa trivia, pinaglumulan at katangian ng loofah sponges. Ano ang mga ito? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Huwebes, February 20, 2025. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. For the local news, holdupper patay kasabwat na huli matapos holdupin ang gasolinahan sa Bukidnon, Cagayan de Oro City. Inuulat ng pulisya na napatay nila ang isa sa tatlong hinihinalang holdupper matapos itong makipagbarilan sa mga otoridad habang tinutugis sa National Highway sa bayan ng Pangantukan, Bukidnon. Nangyari ang insidente matapos holdupin ng mga armadong sospek ang GT Fuels gasoline station sa barangay Adtuyon kung saan natangay nila ang 5,000 na pera at mga personal na gamit ng kahera bago tumakas. Ayon sa Bukidnon Police Provincial Director Colonel Jovet Kulaway, agad na tumawag ang kahera sa pulisya matapos ang insidente, kaya't mabilis na naglatag ng checkpoint sa mga posibleng dadaanan ng mga sospek. Subalit nanlaban ang mga ito at
nakipagbarilan sa mga pulis dahilan upang mapatay ang isang 24 anyos na kasamahan nila. Nakahanap naman ng paraan upang makatakas ang dalawa pa nilang kasamahan matapos iniwanan ang ninakaw nilang sasakyan na sobrang pagmamadali ay nahulog sa bangin habang sila'y tumatakas mula sa mga pulis. Natuklasan na nagmula sa Piquet North, Cotabato ang mga sospek sa loob ng ninakaw na sasakyan na recover ang isang granada, isang kalibre 45 na baril at iba pang ebidensya. Sa karagdagang investigasyon ng pulisya, naaresto ang isa sa mga nakatakas na sospek sa isang joint checkpoint. Napag-alaman na siya ay mula sa Dato, Montawal, Maguindanao del Sur. Sasampahan ng mga sospek ng kasong robbery, attempted murder, paglabag sa Comelec gun ban at illegal na possession of firearms. Sunog sa stall sa Kugon Market, umabot sa 400,000 ang napinsala. Cagayan de Oro City, Pilipinas. Nagulantang ang mga residente ng mga nagtitinda sa Kugon Public Market sa malaking sunog na naganap noong isang araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, itinayang 400,000 ang halaga ng pinsala dulot ng sunog. Inihayag ni FSO1 Justino Daguplo Jr., Chief Operations Officer ng Kugon Fire Station 1, na umabot sa second fire alarm ang sunog bandang alas 9:54 ng gabi. At napula ito bandang alas 10:03 ng gabi. Nasunog ang isang stall na pag-aari ng pamilya sa Nigan. Wala namang nasaktan o nasawi sa insidente. Sa huli, ulat, hindi pa batid na mga bombero ang sanhi ng pagsiko ng apoy sa nasirang establishmento. Glenro, pananagutin ang mga kandidato sa halalang 2025 sa nilabag na ordinansa. Cagayan de Oro City, the City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO will send a communication to senatorial and party list candidates explaining why they should be held accountable for violating the city ordinance. This concerns the illegal posting of their political campaign materials in areas where it is prohibited by city law. CLENRO Manager Engineer Armen Cuenca stated that they will begin requiring responses from the concerned candidates starting tomorrow. To date, nearly 300 political campaigns materials have been collected since the start of the national candidates campaign last week. Cuenca assured that they will not spare anyone in removing campaign materials, whether from administration or opposition candidates, if they are found to be in violation of the law. Magamang Clarex at Kikang ipinag-disqualify ni Ocon sa Comelec. Cagayan de Oro City, naghain ng disqualification cases si Vice Mayoralty candidate Saldi Ocon laban kay incumbent City Mayor Lando Clarex Uy at ang kanyang anak na si Barangay Captain Kikang Uy ng Carmen sa Commission on Elections o Comelec sa Maynila. Ayon kay Ocon, ang reklamo ay batay sa biglaang pagdami ng mga bagong botante sa Barangay Carmen, isang kontrobersiyang nagsimula pa noong nakaraang taon. Bukod dito, hiniling din ni Ocon na diskwalifikasyon ni Mayor Clarex dahil umano sa panghikayat nitong magparehistro sa Barangay Carmen dahilan sa pagdami ng libu-libong bagong botante. Matatandaang naharap na rin si Kikang sa isang disqualification case, ngunit ibinasura ito ng Comelec sa dahilan ng kulang pa ang ebidensya. Samantala, nagsasagawa rin ng investigasyon ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, isang inisyatiba ni Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Swan na siyang magiging kalaban ni Kikang sa 2025 elections. Si Ocon na dating 3-term city councilor ay dati ring kaalyado ni Mayor Clarex, ngunit lumamig ang kanilang relasyon sa politika. Ngayon, si Ocon ay isa na ring matinding kritiko ng administrasyon ni Clarex
at kasalukuyang may kinakaharap na maraming kaso ng cyber libel na nakabinbin sa korte. Sa ngayon, wala pang pahayag mula sa kampo ni na Clarix at Kikang Uy hinggil sa hakbang na ginawa ni Ocon. Weather forecast. Ulan sa Luzon, malalakas na alon sa Okinawa, matinding nyebes sa Japan. Patuloy ang malamig na hangin habagat na nagdadala ng nyebes sa ilang bahagi ng Japan, habang isang mahina at hindi organisadong tropical depression ang nananatili sa Western Pacific. Bagamat hindi ito gaanong malakas, patuloy itong binabantayan. Ang pangunahing concern ang shoreline na nakikipag-ugnayan sa northeast monsoon na maaaring magdulot ng malakas na pag-ulan at pagkulog ngayong weekend, lalo na sa Hilagang Luzon. Samantala, may panakanakang pag-ulan sa timog ng Pilipinas, habang ang mas malalakas na buhos ay posibleng maranasan sa Hilagang Luzon. Malalakas ding alon ang mararanasan sa Hilagang Luzon, Okinawa at Taiwan, perpekto para sa mga surfers, ngunit maaaring magdulot ng panganib sa mga mangingisda at maliliit na sasakyang pangdagat at maliliit na sasakyang pandagat. Sa Japan, bagamat bagyang gaganda ang panahon ngayong Sabado at Linggo dahil sa high pressure system, inasahang muling maranasan ang malakas na pag-ulan ng nyebe pagsapit ng Lunes at Martes. Isang bagong low pressure system ang magpapalakas ng CFX snow, kaya't asahan ang patuloy na malamig at mahangin na kondisyon. A pedestrian lane is an interim or temporary pedestrian facility that may be appropriate on roads with low to moderate speeds and volumes. A pedestrian lane is a designated space on the roadway for exclusive use of pedestrians. The lane may be on one or both sides of the roadway and can fill gaps between important destinations in a community. Washing hands can keep you healthy and prevent the spread of respiratory and diarrheal infections. Germs can spread from person to person or from surfaces to people when you touch your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. The national news, Korte Suprema posibleng talakayin ang petisyon para simulan ang impeachment trial ni Sara Duterte. Ang Korte Suprema ay nakatakdang pag-usapan ang isang petisyon na nag-uutos sa Senado na agad simulan ang paglilitis sa impeachment ni pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ang hakbang na ito ay kasunod sa isang mandamus petition na isinampa na abogadong si Catalino Generillo Jr. na iginigiit na inatasan ng saligang batas ang Senado na isagawa ang paglilitis agad-agad o nang walang pagkaantala. Binigyan diin ang petisyon na walang anumang hadlang na pumipigil sa Senado na magtipon bilang isang impeachment court upang talakayin ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Ang impeachment proceedings ay nag-ugat sa mga aligasyon kabilang ang maling paggamit ng pondo ng gobyerno, hindi may paliwanag na yaman at pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal. Inimpeach ng mababang kapulungan si pangalawang Pangulong Duterte noong Pebrero 5, 2025 at ipinaabot ang mga artikulo ng impeachment sa Senado para sa paglilitis.
Sa kabila ng konstitusyonal na mandato para sa agarang paglilitis, sinabi ni Pangulong Senadong Francis G. Escudero na malamang magsisimula ang impeachment trial matapos ang State of the Nation Address sa Hunyo 2025 sa ilalim ng ika-20 Kongreso. Ang timeline na ito ay nagbunsod ng mga legal na hamon kabilang ang petisyon ni Generilio na nanawagan para sa isang pinabilis na paglilitis alinsunod sa mga probisyon ng saligang batas. Ang nalalapit na pagtalakay ng Korte Suprema sa usaping ito ay nagpapakita ng pagpapatuloy na debate ukol sa tamang schedule at pagsunod sa mga alituntunin sa impeachment trial ng isang nakaupong pangalawang Pangulo. And for the international news, Zelensky hindi makikilahok ang Ukraine sa pag-uusap ng US at Russia. Ipinahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Lunes, Pebrero 17 ang kanyang pagtutol sa nakakatakdang pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos, ng Estados Unidos at Russia tungkol sa digmaan sa Ukraine. Binibigyang diin na dapat kasali si Kiev sa anumang talakayan tungkol sa kinabukasan nito. Ginawa niya ang pahayag na ito kasabay ng pagdating ni US Secretary of State Marco Rubio sa Saudi Arabia para sa mga sensitibong pag-uusap sa pagitan ng mga opisyal na Amerikano at Russia. Nagdulot ito ng pangamba sa Ukraine na maaring maalis ito sa isang potensyal na proseso ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng video link habang nasa opisyal na nagbisita sa UAE, sinabi ni Zelensky sa mga mamamahayag sa Kiev na hindi kasali ang Ukraine sa negosasyon at wala itong nalalaman tungkol sa mga detalye ng mga pag-uusap. Samantala, inihayag ng Kremlin noong Lunes na ipapadala nito ang nangungunang diplomatiko at pangunahing tagapayo sa patakarang panlabas ni Pangulong Vladimir Putin sa Riyadh upang ihanda ang posibleng pulong sa pagitan ng mga leader ng Estados Unidos at Russia. Sinabi naman ni Zelensky na bibisita siya sa Saudi Arabia sa Miyerkules, Pebrero 19, ngunit nilinaw na matagal nang nakaplano ang kanyang pagbisita at walang kaugnayan sa pag-uusap ng US at Russia. Bukod dito, nananawagan ang Pangulo ng Ukraine para sa mas matibay na pangako ng seguridad mula sa Estados Unidos, partikular na may mga kaugnayan sa isang kasunduan tungkol sa mahalagang mineral kung saan papayagan ang Amerika na makinabang sa malawak na kilos ng yaman ng Ukraine kapalit ang suporta nito. Binanggit din ni Zelensky na plano niyang imbitahan si Keith Kellogg, ang Ukraine envoy ni Trump, na bumisita sa frontline at makipagkita sa mga sundalong Ukrainian sa isang nakatakdang pagbisita sa Pebrero 20. And for the entertainment, suot ni Mimi Yu ang Filipiniana gown sa Bridgerton event sa London. Ibinahagi ng content creator na si Mimi Yu ang mga detalye tungkol sa kanyang Filipiniana gown para sa Bridgerton Season of Love event ng Netflix sa London noong Araw ng Mga Puso. Ang event ay pinangunahan ni Golda Rosheuvel na gumaganap bilang Queen Charlotte sa serye at nagbigay ng maikling silip sa paparating na ika-4 na season ng palabas. Represent PH, sobrang excited akong makilala ang cast ng Bridgerton. Pinili ko magsuot ng isang Filipiniana gown para sa event na ito. Ibinahagi niya ang kanyang Instagram page. Ayon sa content creator, ang kanyang gown ay idinisenyo ng Filipino designer na si Neric Beltran na imbitahan ako mula sa Pilipinas para dumalo sa ball. TBH, ang laki ng potential kung maging diamond of the season kasi. Hello, ako na to.
O Kimi, sana mapili para hindi na ako mag-vlog. Kimi, lubos akong nagpapasalamat kay Sir at Neric Beltran sa sakatuparan. Go. Sa katuparan ng pangarap na ito. At kay I Am Norikim na tulong niya, huhuhu, isinulat niya. Ayon sa Netflix, ay kaapat na season ng Bridgerton ay susundan ng kwento ng Benedict Bridgerton o Luke Thompson na hindi tupad o tulad ng kanyang mga kasal na kapatid ay nag-aatubiling magpakasal. Ngunit nagbago ito na makilala niya ang isang misteryosong babae sa masquerade ball ni Violet Bridgerton. Nakilala niya ito bilang Lady in Silver, ngunit ang totoo siya ay si Sophie Bake o Jeren Ha, isang masigasig na kasambahay na may sariling mga lihim. Para sa sports, MMA, nais ni Jared Brooks na mabasag muli ang puso ng mga Pinoy sa 171. Interim strawweight MMA World Champion na si Jared the Monkey God Brooks at ang kasalukuyang kampiyon na si Joshua the Passion Paseo ang pagiging tampok na laban sa 171. Qatar sa Pebrero 20, 2025 sa Lusail Sports Arena. Layunin ng laban na ito na pag-isahin ang one strawweight o MMA World Title kung saan parehong determinado ang dalawang mandirigma na ipakita ang kanilang dominasyon sa division. Nagsimula ang kanilang matinding tunggalian noong Disyembre 2022 sa 164 kung saan nakuha ni Brooks ang panalo sa pamamagitan ng unanimous decision laban kay Paseo upang makuha ang strawweight crown. Muling nabawi ni Paseo ang titulo sa kanilang rematch noong 2024 na nagbibigay daan sa napipintong ikatlong sagupaan na magpapasya kung sino ang tunay na hari ng dibisyon. Buo ang kumpiyansa ni Brooks sa laban at hangad niyang tapusin ito sa unang round upang mapatunayan siya ang ganap na kampyon. Si Paseo na kumakatawan sa Lions Nation MMA ay puspusang naghahanda para sa laban at kamakailan ay ipinakita ang kanyang forma sa isang open workout. Hinamin niyang si Brooks ang pinakamahirap niyang kalaban sa ngayon na nagsabing ilang antas na ito. Sa kabila ng hamon, determinado si Paseo na ipakita ang kanyang pag-unlad at kakayahang umangkop. At nais niyang patunayan na mayroon siyang sagot sa estilo at diskarte ni Brooks. Ang labanang ito ay nasahang magiging isang kapakapanabik na pagtatapos sa isang pinakamainit na tunggalian sa kasaysayan ng One Championship at sabik na ang mga tagahanga na malaman kung sino ang mag-uuwi ng titulo bilang walang kapantay na strawweight champion. International feature, JAL magpapatuloy ang taunang pag-recruit sa Pilipinas. Muling pinagtibay ng Japan Airlines o JAL ang pangako nito na mag-recruit ng mga Pilipinong flight attendant taon-taon na nagbibigay ng magandang oportunidad sa mga kwalipikadong individual na makapasok sa isang prestihiyosong airline sa Japan. Ang inisyatibong ito ay nagpapalakas sa pandaigdigang workforce ng JAL habang binibigyan ng pagkakataon ang mga Pilipinong nagnanais maging flight attendant. Upang maging kwalipikado sa posisyon, ang mga aplikante ay dapat na Pilipinong mamamayan na may valid na Philippine passport at nakapagtapos ng kahit isang degree sa kolehiyo o isang 2-year diploma course. Dapat ding medically cleared ang mga kandidato upang masigurado na kaya nilang gampanan ang mga pisikal na hamon ng trabaho. Kinakailangan din ang kahusayan sa wikang Ingles
dahil mahalaga ang mahusay na komunikasyon sa pagtulong sa mga international na pasahero. Bagamat hindi sa pilitan, mas pinaburan ang mga may kaalaman sa wikang Hapon upang mas mapadali ang pakikipag-ugnayan sa mga pasaherong Hapones at kapwa crew. At para sa national feature, nagbabala si Carpio sa mga botante laban sa pagsuporta sa mga pro-China na kandidato. Manila, nagbigay ng babala si Ritadong Senior Associate Justice Antonio Carpio ng Korte Suprema sa publiko na mag-ingat sa pagboto sa mga pro-China na kandidato sa darating na eleksyon dahil aniya mas inuuna ng mga kandidatong ito ang interes ng Beijing kung sila ay mahalal sa pwesto. Bagamat hindi tinutukoy ang mga pangalan, sinabi ni Carpio na ang mga kandidatong ito ay may pinansyal na suporta mula sa China. Idinagdag pa niya na ang China ay maaring nagpapalaganap ng disinformasyon online upang lalo pang paghiwalayin ang publiko. Ang eleksyon na ito ay hindi lamang tungkol sa panloob ng politika o mga lokal na usapin. May bansa na nais kunin ang ating mga maritime zone at teritoryo ng mga isla. Kaya kailangan nating maging maingat na hindi bumoto para sa mga matsurian na kandidato. Mga kandidato na gagawa ng kagustuhan ng China, sabi ni Carpio sa isang pahayag na inilabas sa Strat-based ADR Institute. Maaari silang maglunsad ng kanilang sariling social media campaign, dagdag pa niya. Gaya ng nakita natin sa nakaraan, may mga kandidato na nang sila ay manalo, ay pabor sa China laban sa ating pambansang interes, dagdag pa ni Carpio. Nagbabala rin si Carpio na maaring mapahamak ang West Philippine Sea kung mananalo ang mga pro-China na kandidato sa darating na eleksyon. Maaring magbigay ang China ng pondo sa mga pro-China na kandidato. Karaniwan na ito sa mga banyagang bansa upang magdulot ng destabilization sa isang estado. Inasahan kung gagawin ito ng China pagkatapos nilang manalo, sasabihin nila na wala ng karapatan ang Pilipinas na pangalanan ang West Philippine Sea bilang West Philippine Sea. Babala ni Carpio, si Dindo Manhit, Pangulo ng Strat-based o ADR Institute, ay nagbigay din ng paalala sa mga botante na huwag tangkilikin ang mga kandidato na minamaliit ang desisyon ng 2016 Hago ruling tungkol sa West Philippine Sea. Ang pagpapahalaga sa ating arbitral na tagumpay ay hindi lamang isang usapin ng pulisiya, kundi isang pangunahing tungkulin ng bawat leader na naglilingkod sa bansa. Ang pagpapabaya nito ay nangangahulugang pagpapalapit sa isang teritorial na integridad. Ayon kay Manhit, bumoto para sa mga leader na makabayan at ipaglaban ang Pilipinas. Ang isang tunay na leader ay dapat tumindig para ipagtanggol ang ating nararapat na pag-aari at hindi magpatalo sa banyagang presyon. Ang West Philippine Sea ay isang mahalagang bahagi ng ating pambansang pagkakilanlan, ekonomiya at seguridad, dagdag pa niya. Nang hinga ng komento ukol sa issue, sinabi ng Chinese Embassy ang eleksyon sa Pilipinas ay isang panloob na usapin. Ang mga barkong Chino ay nasangkot sa ilang mga mataas na profile na komputasyon ng mga barko sa Pilipinas sa mga pinag-aagawang katubigan sa South China Sea na inangkin ng Beijing sa kabila ng isang international na desisyon na nagsasabing walang legal na basihan ang kanilang mga pahayag. Sa pagsisimula ng kampanya, binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang West Philippine Sea upang pag-ibahin ang slate ng administrasyon mula sa iba pang mga kandidato. At para sa trivia,
pinagmulan at katangian ng loofah sponges. Ano ang mga ito? Ang mga natural na loofah sponge ay nagmula sa pinatuyong bunga ng mga halamang loofah, isang uri ng mabilis lumaking baging na kabilang sa pamilya ng mga kalabasa, Cucurbitaceae. Dahil dito, malapit silang kaanak na mga karaniwang gulay tulad ng pakwan, pipino, kalabasa at opo. Dalawang pangunahing uri ng loofah ang ginagamit sa paggawa ng loofah sponges, ang Loofah egyptiaca at Loofah acotangola. Ang mga halamang ito ay tumutubo sa mainit at tropikal na klima, nangangailangan ng maraming sikat ng araw, maayos na natutuyong lupa at isang trellis o suporta upang makapanik habang lumalaki. Kapag bata pa, ang bunga ng loofah ay kamukha ng zucchini at maaring kainin bilang gulay. Karaniwang nitong ginagamit sa mga lutuin sa Asya at Gitnang Silangan. Ngunit kapag hinayaan itong ganap na mahinog at matuyo sa puno, ang panlabas na balat nito ay tumigas o tumitigas habang ang laman sa loob ay nagiging siksik na hibla. Kapag binalatan, nilinis at pinatuyo, ang matibay at himaymay na bahagi nito ay magiging natural na loofah sponge na kilala natin. Ang mga loofah sponge ay biodegradable, eco-friendly at likas na may gaspang, kaya't ginagamit bilang alternatibo sa mga sensitikong espongha. Karaniwan itong ginagamit sa exploitation ng balat, paglinis ng mga ibabaw at maging sa paghugas ng pinggan. Dahil likas itong nagmumula sa halaman, itinuturing din itong isang sustainable na options dahil sa nabubulok ito sa paglipas ng panahon nang hindi nakakasama sa kalikasan. Bukod sa pangangalaga sa katawan at paglilinis ng bahay, ginagamit din ang loofah sa paggawa ng mga likhang sining, biodegradable, packaging at maging sa pagsala ng tubig dahil sa likas nitong hibla at estruktura. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa loob ng bansa. Patuloy po tayo makinig at manood ng Pinoy Rab News Channel on YouTube. Hanggang sa muli at maraming salamat po. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.